Hey, good morning, church! Woo! It's Sunday once again. Maraming salamat po for joining us today. It's the second Sunday of May. Tama ba ako, mga kapatid? Ikalawang linggo pa lang? Third na! Grabe, ang bilis ng panahon. And of course, we would like to welcome each and everyone who's watching today. Salamat po dahil kayo po ay kasama namin online. At binabati ko rin po yung ating mga kapatid. Meron tayong mga bisita dito. Thank you for joining us. Mamaya tatanungin ko yung mga names ninyo. Ha? At mamaya, kumustahin natin sila. Kayo po ay tiga Las Piñas din. Okay, thank you po for joining us. At kayo po ba ay magkakamag-anak? Magkakaibigan? Kaya pala pare-parehas magaganda eh. Pwedeng malaman yung mga names po nila. Kayo po ay si? Nagdel. Naridel. Yun. Si Ma'am Roxanne. At saka si Ma'am Elsie. Wow. Thank you for joining us today. Purihin ng Panginoon. And of course, mga kaibigan, this is Solution Grace Church para po sa mga naghahanap ng church. We are here sa Unit 114E, Tia Maria Sarao Building, CV Star Avenue, Pamplona 2, Las Piñas City. Yan, maraming salamat po sa Panginoon at tayo po'y pinagsama-sama uli dito. And would like to appreciate yung ating mga kapatid. Talagang magkadulo-dulo. Si Kuya Ed at saka si Kuya Gio. Summer ang kanilang mga outfit. Natuloy doon yung kulay blue ni Kuya Gio. Ano? Pero hindi ka bluer than blue. You are pogier than pogi. Yun, no? Si Kuya Ed naman ay whiter than white. Cash na lang. Mamaya. And salamat sa Panginoon. Thank you for giving us yung mga napakagandang paalala ng mga awitin through our praise and worship team. Palakpakan po natin sila. Ganda ng mga songs, ano? Kagaya nung isang song kanina, Joy. Talaga namang nakakatuwa. Alam niyo, gusto ko lang ulitin po, John 16:24. And this is really good news. Maraming tao sa ngayon, maraming Christians, pag tinitignan mo sila malungkot, alam niyo sabi ng Panginoon dito, until now, sabi niya, you ask nothing from me. Sabi niya, hanggang ngayon, hindi ka pa rin humihingi ng mga bagay-bagay sa pangalan ko. And then sabi ng Panginoon, ask. Sa Tagalog, hingi. You know why? Sabi ng Panginoon, that your joy may be full. Maybe kapatid, today, ikaw ay nalulungkot, ikaw ay nalulumbay, yung mukha mo, hirap kang mag-smile. You know why? Maybe you haven't asked anything from Jesus Himself. Ask in my name, sabi niya, and you will receive. Tatanggapin mo yung kung ano yung gusto mo. Sabi ng Bible to, hindi ko sabi to that your joy may be full. Para ang kagalakan mo ay maging ganap. Amen. Ganon kabuti ang Diyos. And today, pagyayamanin po natin ating mga pag-uusapan. Still, tayo po ay nasa serye ng Banal na Espiritu, Holy Spirit. It's all about Him. Because the Holy Spirit is a person. At sa ngalan po ng bumubuo na ating church, ay dilayan ko po na tayo po ay mapagyaman sa ating mga pag-uusapan. So kung kayo po ay may mga ballpen at papel, maganda po mag-take down notes po tayo nang sa gayon ay lubusan po natin makilala ang Banal na Espiritu. Amen. Sa liwanag po ng salita ng Panginoon. So as we move on, tayo po muna ay manalangin. Aba, aming Ama, maraming salamat po for giving us once again itong napakagandang opportunity to worship you in spirit and in truth sa pamagitan po na aming pag-aawitan. And this time, I pray that you would use me as your mouthpiece. Gamitin niyo po inyong lingkod. Hindi naman po dito sa aming mga kapatiran on-site, but also, Lord, sa aming mga kaibigan, mga kapatid, online. Panginoon, abutin niyo po sila na iyong mapagpalang salita. At mula po sa yaman ng iyong biyaya, mapalaya, Panginoon, anumang mga pagdududa, aming kalituhan sa aming mga kaluluwa. At Panginoon, pagyamanin mo kami na iyong salita ng iyong biyaya, ng sa gayon patuloy pong managana sa amin na kapayapaan sa aming mga puso. Maraming salamat sa iyo, O Diyos. At mula sa aming mga tatalakayin po ito about the Holy Spirit, Lord, patuloy mong kaming pamanghain sa yaman ng iyong pag-ibig at pagmamahal. At lahat ng ito, O Diyos, aming
dinadalangin sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Amen at amen. And last Sunday, of course, we celebrated yung ating Mother's Day. And once again, ay belated Happy Mother's Day at gusto ko rin palang i-acknowledge si Teacher, good morning po, Teacher Nelly. Salamat po for coming once again. At alam namin, kayo po kapamilya na natin. At alam kong hindi manggigigil si Kuya Gio ngayon, bagaman may mga hindi dumating. Alam niyo po, last Sunday, pinag-usapan natin mga nanay, mga bisita natin dito. I'm so sure, hindi pa kayo mga nanay, Nanay na! Baka aga nyo mag-asawa, Mga mukhang anak eh. Baby face lang talaga, Oh, grabe. Sige, Kuya Gio, 19 pa lang siya. Naintindihan na natin. De, actually, sa totoo lang, dahil sa biyaya ng Panginoon, si Kuya Gio, 220 years old na yan. Hindi lang halata. At as promised, pag-usapan natin today, it's all about the Holy Spirit. Kilala nyo na ba kung sino ang banal na Espiritu? Kasi itong mga nakalipas na linggo, nagkaroon tayo ng serie about the Holy Spirit. Kung gusto ninyong malaman yung ating mga pinag-usapan, itong mga nakalipas na Sundays, pwede nyo balikan yung ating episode because tayo po ay merong Facebook Live. So meron tayong, yung ating pananambahan every Sunday ay nasa ating Facebook page. Solution Grace Church, meron tayo sa YouTube, meron tayo sa Facebook. And today, pag-usapan natin ay ito. At ang ating pong message for today is entitled, Grieve Not the Holy Spirit. At aalamin po natin sa ating pag-aaral na ito, ano yung ibig sabihin talaga ng word na grieve? Naku, maraming sumasalya pag pinag-uusapan yung salitang grieve. And then sa araw pong ito, para sa kabatiran ng ating mga first-time viewers and mga kaibigan na talaga namang sinasamahan tayo on-site, since ang church natin ay, ang pangalan natin ay Solution Grace Church. Kung mapapansin nyo yung spelling na ating church ay S-O-U, may U, L-U-T-I-O-N, because we're looking for solution sa ating mga kaluluwa. Ito yung nangangailangan ng pag-aaral, yung ating kaluluwa. Ang tao kasi, mga kaibigan nating nanonood, tayo ay binubuo ng tatlong bahagi, ang ating espiritu, ang ating kaluluwa, na kung saan ito dapat yung tinuturuan natin. Bilang mga born-again Christian, kung kayo tumanggap sa Panginoon yung espiritu nyo, wala nang problema yan. Dahil ang banal na espiritu ng Diyos ay nananahan na at mananahan magpakailanman sa inyong espiritu. Ngayon, bilang mananampalataya, nasa yung banal na espiritu, yung inyong kaluluwa, ito yung ating pinagyayaman sa kaalaman. Para kapag tama yung ating mensaheng tinatanggap mula sa banal na espiritu at mula sa banal na aral ng Biblia, yung tama nating napapakinggan sa pamamagitan nating isipan at dumadalo ito sa ating damdamin at sa ating kalooban, magkakaroon ng kapahayagan sa inyong katawan. Anong kapahayagan yon? Nagiging malusog yung katawan. So kapag tama yung ebanghelyo yung inyong tinatanggap sa inyong kaluluwa, yung inyong physical na katawan, kaya pala masayahin. Kaya dito po sa ating church, importante po talaga yung doktrina ay tama. Naalala ko sabi po ng 2 Peter chapter 1 verse 2. This is really important mga kapatid. Grace and peace be multiplied to you. So ibig sabihin ng ang biyaya at kapayapaan, nananagana pala. So pag sinabing biyaya, undeserved favor, yung bang tumatanggap ka ng pagpapala sa Diyos na hindi ka karapat-dapat, ang tawag doon biyaya. And then hindi lang yun ang nananagana, pati yung kapayapaan. Yung mga tao sa labas ng church, yung mga taong hindi mananampalataya, pansin nyo sila, aligaga sa buhay. Pero tayong mga mananampalataya, hindi lang tayo payapa, nananagana yung kapayapaan sa atin. Now, kung titignan nyo yung Biblia ninyo in 2 Peter chapter 1 verse 2, grace and peace be multiplied. The question is how? It's through the knowledge of God. So the more po natin na iuunawaan kung sino ang Diyos, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang pagmamahal, and of our Lord Jesus Christ, at naintindihan natin kung ano yung mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo, nananagana yung biyaya at kapayapaan sa ating mga buhay. Hindi yung tipong, bago ka pumunta ng church,
Masaya ka, no? Nasa kalsada ka, sumakay ka ng jeep. O kaya sumakay ka ng bus. Ang saya-saya mo. Pagdating mo sa church, paglabas mo, ang lungkot mo. Mukhang mali ang napakinggan mo. Hindi po ebanghelyo yun, ibang kwentong tawag doon. Kasi, itong tanong ko sa inyo, pag nakakarinig ba kayo ng mabuting balita, lumulungkot kayo? Sumasaya, di ba? Pero ang karaniwan na sinasabi ng mga relihiyon, hindi, dapat pag napapakinggan mo ang ebanghelyo, lumulungkot ka. Walang ganun, sinasabi ang Biblia. Pag sinabing mabuting balita, walang masamang balita. Ika nga nakasabihan, walang bad news sa good news. Kaya nga good news eh. So pag may good news, ibig sabihin nagbibigay sa iyo ng kagalakan. Amen? So kaya po importante sa ating church, yung tinatawag na sound doctrine, yung tamang ebanghelyo. Pag mali po ang ebanghelyo yung inyong pinapakinggan, ang tawag ko dito, ibang kwento. Kaya dapat sinasala natin yung ating mga pinapakinggan. Ebanghelyo ba yan? So paano natin masasala? Paano natin ma-filter na ebanghelyo yung ating pinapakinggan? Masaya ka. Pagdating mo sa church, lalo kang sumasaya. At paglabas mo, masaya ka. And then the following Sunday, Monday pala excited ka na mag-church. Dahil nakikilala mo, at dahil nakikilala mo ang Diyos at ang mga tinapos sa gawa ni Kristo, nananagana sa iyo yung biyaya at kapayapaan. Nagugulat ka, bakit ganun? Ang mundo napakagulo, pero ba't yung puso ko nananagana sa biyaya at kapayapaan? Alam niyo kung bakit? Dahil tama yung mensaheng inyong tinatanggap. Amen? So once again, this is found in 2 Peter chapter 1 verse 2. Tingnan niyo sa Bible niyan. Grace and peace be multiplied to you. And this is also my wish for you. How? It's through the knowledge of God and of our Lord Jesus Christ. Maraming Christians sa ngayon ang hindi po nananagana ng biyaya at kapayapaan because sabi ng Hosea 4 verse 6, my people are destroyed. Why? For lack of knowledge. Kaya po, every time you come to church, i-filter nyo, pinapakinggan ninyo. Pag uwi nyo, dapat masayang-masaya kayo. Yung bang tipong, di ba pag tayo kumakain sa labas, pagpasok mo ng restaurant, gutom, di ba? Tapos paglabas mo, mas lalo ka bang gutom? Hindi, dapat busog ka. At pag busog tayo, masayang-masaya tayo. Amen? Sino dito ang busog na malungkot? Wala akong kilalang busog na malungkot. Di ba? So, ganun din po ang salita ng Panginoon at ito po ang layunin natin. And today, napaka-importante. Dahil, as promised, pinag-usapan na po natin itong mga nakalipas na araw at namamangha tayo sa pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga buhay. Na dito po sa ating pananambahan at sa ating pag-aaral, ay sa pamagitan po ng salita ng Panginoon, itutuwid po yung ating mga maling paniniwala concerning the Holy Spirit. Amen. And today, ang ating pong message title is, Grieve Not the Holy Spirit. Huwag daw po nating bigyan ng pamimighati o pagdadalamhati ang banal na Espiritu. Amen. So ating pong question for today is this. What does it mean to grieve not the Holy Spirit? Ano ba talaga ibig sabihin na huwag nating i-grieve, huwag nating hayaang mamighati ang banal na Espiritu? Alam niyo po, nung ako po ay bata-bata pa sa pananampalataya, pag pinag-uusapan po yung salitang grieve, nakakatakot na salita. Meron pa ako napakinggan before. Laverne, gawin mo na ang lahat. Huwag mo lang hayaang i-grieve ang banal na Espiritu. Pag may nangyari sa banal na Espiritu, lagot ka. Totoo yun. No? Ako po, alam ko, nag-agree si Sister Jackie. Ay talaga nung araw. So, ang tanong ko, paano bang yung hindi i-grieve ang Holy Spirit? Now, sinasabi po ng ibang mga katuruan na huwag mo hayaang magtampo ang banal na Espiritu. Well, ang grieving po, hindi lang po basta tampo. Mababaw ang tampo eh. Di ba yung tampo parang halimbawa, may hiningi ako isang bagay, hindi ako pinagbigyan. May dahilan ka para magtampo. Mababaw yun eh. Pero yung grieve, malalim. Alamin natin, ano ba ibig sabihin ng lalim ng salitang ito? So today, pag-uusapan natin at sasagutin natin sa biyaya ng salita ng Panginoon, 5 questions about the Holy Spirit. Ready na kayo mga kapatid? So kung meron kayong ballpen at papel, at least meron kayo. Maganda gamitin nyo yan. Sulat natin. Amen? So ito po yung 5 katanungan na atin pong sasagutin sa biyaya ng Panginoon kung tayo po ipapermit ng pagkakataon na masagot po ito sa pamagitan po ng salita ng Panginoon. So the first question is this: what does grieve really mean?
So ano yung tunay na definition ng word na grieve? Number 2, can the Holy Spirit be grieved? So pwede ba mamighati ang banal na Espiritu? Number 3, will the Holy Spirit ever leave you if you grieve Him? Pag ba binigyan mo ng pighati ang banal na Espiritu, iiwanan ka? Number 4, is it possible not to grieve the Holy Spirit? And number 5, how can we grieve the Holy Spirit? So these are the 5 questions na ating i-discuss today. And by the grace of God, I pray na ma-cover po natin ito lahat. Amen? Excited na po kayo? Amen? So, kaya tayo nag-aaral para pag kayo po'y tinanong, ano ba ibig sabihin ng grieve not the Holy Spirit? Well, of course, atin pong key verse for today is found in Ephesians chapter 4, verse 30. Grieve not the Holy Spirit. Huwag niyong hayaan na mag-grieve ang banal na Espiritu. Sinasabi nila, pag nagtampo ang banal na Espiritu, nako, mahihirapan kang pabalikin yan. Para bang ang banal na Espiritu, no? Para bang ang hirap niyang kausapin at para bang, Lord, mag-stay ka. Naalala ko nung araw, nung ako po ay bahagi pa ng isang relihiyon, lagi ko napapakinggan ito pag nagsiservice kami. Akala ko tama at akala ko naman medyo dramatic ang dating. And the pastor would always say, Holy Spirit, would you come? Napapaisip ako, ibig sabihin sa aming pananabahan, wala yung Holy Spirit. Kasi the pastor every Sunday is always inviting the Holy Spirit. Now, tayo pa mga mananampalataya, bilang mananampalataya, as I have said kanina, nung tinanggap mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, yung banal na Espiritu ay sumasa inyo na, sa inyong born-again spirit. At hindi po siya aalis. He will abide with you forever. Pag sinabing abide, akala ko nung word na abide, kapit. Hindi po kapit na ibig sabihin ng abide. Pag sinabing abide, stay. Sabi ni Jesus, pag umalis ako, ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu at siya'y mananatili sa inyo magpakailanman. And He, the Holy Spirit, will abide with you for how long? Forever. Now, kapag ang isang pastor ay iniimbitahan ng Holy Spirit sa kanyang Sunday worship service, bumabangga doon sa theology. Kasi pag sinabi mo, Holy Spirit, would you come? Parang sinabi ko, Tita Lorna, join us every Sunday. Punta ka sa church. Nandiyan si Tita Lorna eh. Nonsense, di ba? Tita, punta ka sa church, please. Nandiyan eh. Pumasok ka na dito. Kain ka ng kain dyan eh. Nandun si Bob. Di ba? Sumisilip, kaya nakita ko eh. Pero yung iniimbitahan mo na narito na nonsense yun eh, di ba? O Kuya Albert, upo ka dito sa harapan. Nakikita mo na nga, nasa harapan eh. So tayo po mga mananampalataya, under the new covenant of free grace, hindi na po natin kinakanta yung nakagis na nating awitin ng araw, Come, Holy Spirit, I need you. Sino po ang kumakanta nun? Yung mga unbelievers, yung mga hindi pa born again. Kaya po dito sa church, hindi na natin kinakanta yun. Why? Because, nung tinanggap natin si Kristo Jesus, how can you invite the Holy Spirit kung siya ay nananahan na sa iyong espiritu? It doesn't make sense. Di po ba? Kaya tayo po, hindi na natin siya ini-invite, ina-acknowledge na po natin yung kanyang presensya. Because the Holy Spirit indwelling our born-again spirit, and He will abide with you and me for how long? Forever. Sabihin nyo nga po, forever. Nakita niyo po yung point doon, di ba? So ngayon, aalamin natin, first things first, to answer the question, what does grieve really mean? Ano yung sinasabi ng Biblia about grieve? Ito ba ay tampo? No, alamin natin. Kinausap ko si Miriam at saka si Webster Dictionary at inilam ko ang definition ng grieve. It's a verb. Pag sinabing grieve pala, to cause someone to feel sad or unhappy. Nakita ko rin sa ibang version, to cause someone to feel extremely sad. Extremely. Masidhing kalungkutan. And to feel or show grief or sadness. So, hindi lang basta tampo ang grief. Masidhing kalungkutan. Naranasan niyo ba masidhing kalungkutan? Naalala ko lang nung araw, nung bata-bata pa yung anak ko. Kwento ko lang, wala naman si Kuya Abes. Si Aryan noon, syempre, bunso, ano? Pinapamili namin ng mga damit niya. Si Abes kasama ko. Si Abes, ang lungkot niya. Hindi pang karaniwang kay Abes ang lungkot eh. Sabi niya ganun sa akin, binanggit niya talaga sa akin, alam mo daddy, mahal niyo lang si Aryan.
Bili namin ng damit eh. Oh, pang teleserye talaga ang peg niyan eh. So, mga ilang taon si Abes noon? Siguro mga 6, 5. Sabi ko, hindi anak. Ganun pa rin ginawa ko. Ginanong ko yung bibig niya. Tinakpan ko na naman. Ganun naman yung drama namin. Tinakpan ko, no? Sabi ko, anak, nagkakamali ka. Tapos kinalog-kalog ko ng ganun. Nagkakamali ka, anak. Mahal ka namin. Tapos sabi ko, nasabi mong si Ariel lang ang mahal namin. Kasi siya lang binibili mo. Binibili nyo eh. Sabi ganun. Sabi ko, anak, ano bang gusto mo? Burger. Nung time na yung burger pa, burger. Tsaka gulaman. Gano'n lang siya kababaw. yung nung binili na namin siya ng burger tsaka gulaman, tanggal na yung tampo niya. Ang bilis, ano? Sabi ko nga, praise God. I praise God for my children. Mababaw lang mga anak ko. Talaga naman. So, pag sinabing grieve, it's to feel someone extremely sad or unhappy. So, ibig sabihin, masidhing kalungkutan sa Tagalog. So, yun ang ibig sabihin, definition ng grief. Number 2 na tayo. Second question. Can the Holy Spirit be grieved? So, pwede ba nating bigyan ng dalamhati ang banal na Espiritu? So, hayaan natin na ang banal na aklat, ang Biblia ang sumagot para sa atin. Hindi pwede yung definition ko, hindi pwede yung aking paniniwala at ang aking definition nga. So, Ephesians 4:30, and do not grieve the Holy Spirit of God by whom you were sealed for the day of redemption. So, sinabi dito, and do not grieve. So, ibig sabihin, pwedeng i-grieve ang Holy Spirit. So, nasagot na yung dalawa nating questions, no? Dito na tayo sa third question, would the Holy Spirit ever leave if you grieve Him? Naku, ito na ang magandang katanungan. Pag daw nag-grieve natin o binibigyan natin ng pighati ang banal na Espiritu, maaari ba tayong iwanan ng banal na Espiritu? Sino nagsasabi dito? Mga kaibigan natin online, you may give your answers sa ating comment section. Sino dito naniniwala na pwedeng umalis ang banal na Espiritu pag siya ay binigyan natin ng pighati? Sino naman dito ang hindi naniniwala na iiwanan kayo ng banal na Espiritu? Anong sagot ng iba? Nasa gitna. So, alamin natin, mga kapatid, ha? So, kagaya na sinabi ko kanina, bilang mananampalataya, kapag inilaan na po ng Diyos sa atin ang kanyang banal na Espiritu, hindi na po kayo iiwanan ng banal na Espiritu. Kaya nga po yung song na, Come, Holy Spirit, I need Thee. Hindi mo na sinasabi yun. You just have to acknowledge that the Holy Spirit indwelling your born again spirit. Amen. Amen. So, I'll be giving you a verse para matibay yung ating paninindigan. Sabi ng John 14:16, and by the way, si Jesus po ating Panginoong Jesus ang nagsasalita dito. And I will pray the Father, and He will give you another helper. Yung helper dito, it's the Holy Spirit. Parakletos sa Greek word. Pag sinabing parakletos, alongside the helper. Pag sinabing alongside the helper, hindi ka iiwanan nun. Kasama mo siya. Parakletos, alongside helper. Pag sinabi ring kletos, di ba yung word na para, alongside? Kletos is advocate. Alam mo yung advocate? Lawyer pa siya. Tagapagtanggol mo. Di ba dito natin ako yung word na pag meron tayong nakikitang jeep, para lumapit. Greek word pala yun, para. Alongside. Galing, ano? Kasi kayo, para lang ng para, hindi natin naintindihan eh. Doon pala galing yung word na yun, parakletos. Ang Holy Spirit, it's our helper. Hindi po siya nangungundina. Amen? Siya po ay helper. Hindi rin po siya, hindi po siya nagpapaalala ng inyong mga kasalanan. But as a believer, He convicts you of your righteousness. So, helper po siya. Sa Tagalog, ang helper ay katulong, kaagapay. Amen. That He may abide with you forever. Yung word po dito na abide, in other words, stay. And He will stay with you forever. Linaw, ha? So mga kapatid, will the Holy Spirit ever leave you? If you grieve Him, tandaan po natin, hindi po siya aalis sa inyo. May naalala ko nung araw, na ito raw isang born-again Christian, papasok daw ng bar. Siguro kakain lang naman, manonood ng banda. Ngayon, ang paniniwala ng pastor, sabi ganun, pag ikaw pumasok sa bar, yung Holy Spirit nandun lang sa labas.
Iiwan ka. Pagpasok mo, mag-isa ka na lang doon. Siguro sabi ng Holy Spirit, pasok ka, ako dito lang. Ganun ba yon? Hindi po. The Holy Spirit will abide with you forever. Let the Bible answer your questions. Wag po yung sagot ni pastor. Hindi pwede mag-imbento ang pastor dito. You have to go back to the Word of God. So, will the Holy Spirit ever leave you? Kapag nabigyan po natin ng pighati ang Banal na Espiritu, never. Why? Once again, sabi ng Panginoong Hesukristo, and I will pray the Father, sabi ng John 14:16, and He will give you another helper. And He already gave us the Holy Spirit. Amen? And why? Ito yung purpose, that He, referring to the Holy Spirit, may abide with you forever. So you need to have this consciousness. Saan po kayo pumunta, naliligo kayo, nagluluto kayo, the Holy Spirit is in you. Indwelling your born-again spirit. Wow! Kasama ninyo ang Banal na Espiritu. Talaga, Pastor, kahit nasa pinakamataas na building ka, nasa basement ka ng building, kasama mo ang Holy Spirit. Kahit sa mga lugar na madidilim, kasama mo ang Holy Spirit. Napanood ko lang yung sarili, nagmumotor, ang dilim, Kanta ng kanta yung lalaki, hindi ko alam Nakakatuwa. Alive, alive. Tapos pumuundap-undap yung yung ilaw niya. Tapos nung namatay yung ilaw, talaga naman ang dilim, nagmumura na Tapos bumalik yung ilaw. My Jesus is alive. My Jesus is So mga kapatid, kaya po ang kalaban, ang mga demons, even si Satan, takot sa inyo. Hindi pa kayo dapat matakot sa kanila. Sa mga demons and kay Satan. Nung araw ang Israel, takot na takot sila sa mga Amalekites, Ammonites, Alabanganites, Laspinianites. Hindi alam ng mga Israelita, kinatatakutan sila ng mga to. Isipin mo, natatakot sila sa mga natatakot sa kanila. So tayo po, bakit natatakot sa atin ang kalaban? And even yung mga demons niya. Because nakikita nila yung Banal na Espiritu indwelling our born-again spirit. And the Holy Spirit will never leave you. Kahit pa man nabibigyan natin ng pighati ang Banal na Espiritu, hindi po ba napakabuti ng Diyos? Amen? So nasagot na po yung ating third question. Now dito na tayo. Fourth question, is it possible not to grieve the Holy Spirit? Yes. Kasi, ang paalala po sa atin, di ba? Kanina, and grieve not the Holy Spirit. So it's possible not to grieve the Holy Spirit. Now, paano? Dito na tayo medyo tatagal ng konting discussion, yung questions number 4 at saka question number 5. So is it possible not to grieve the Holy Spirit? Yes. Alam niyo po ang susi dito. First of all, we still live in this fallen world. Bagsak na mundo ito. At may mga pagkakataon na nabibigyan natin ng pagdadalamhati o pighati ang Banal na Espiritu. Pero, pwede bang ma-prevent? Pwede bang ma-avoid po ito? Yes. First and foremost, we have to know your truest identity in Christ Jesus. Importante po ito bilang mananampalataya. One time, I had the chance to ask my pastor. Nung araw pa po ito, matagal na. Sabi ko, Pastor, kasi nagtataka din ako Pag meron akong question sa sarili, hindi ako mapalagay. Naranasan niyo ba yung parang hindi ka makatulog? Basta gusto kong masagot yung tanong na ito. Sabi ko, Pastor, anong difference ng unbeliever sa mga believer? Anong difference ng hindi mananampalataya o hindi Kristiyano sa mga Kristiyano? Ugnay sa kasalanan. And then, he told me, yung mga unbelievers, they sin more. Tapos sa mga believers, we sin less. Now, ang second question ko is ganito. So, paano po ang tingin sa atin ng Diyos? Are we sinners or righteous? Sabi niya, syempre, sinners pa rin tayo. So, sabi ko, so anong difference nga natin sa mga unbelievers? Sila, they sin more. Tayo, we sin less. So, sabi ko, Pastor, parang bumalabs Sabi niya, hindi malabo yun. Ganun lang kasimple yun. Sa sobrang simple nga, hindi ko naintindihan. Kasi dalawa lang naman yan talaga, di ba? Walang gitna. It's either you're a sinner or a saint. Ganun lang po yun. Kumbaga, sa ating pamananampalataya, it's either impyerno at langit. Wala talagang in-between. Amen. Alam niyo po, lagi kong pinapaalala ito sa ating mga kapatiran. Maraming Christians sa ngayon, yung kabilang paa nasa kaliwa, nakatapak sa Mount Sinai, representing the law.
Yung kanang paa nakatapak sa Mount Zion, representing grace. Nasaan sila? Nasa Babylon. And Babylon is a place of confusion. Kaya litong-lito. Amen? Now, you have to identify as a believer, sino ba kayo? Are you still a sinner or the righteousness of God in Christ Jesus? Now, ito po ang magandang katotohanan. When we were born, makasalanan po tayo. Amen? Why? Because of Adam's sin. We sin because of Adam's sin. And that makes us a sinner. Dahil sa kasalanan ni Adan. Romans chapter 5 verse 12. Na mana natin, sa dami na mamanahin yung kasalanan pa ni Adan. So ngayon, ang tawag ng Biblia sa atin, before we were in Adam, yung pong word na I-N, I believe, si Teacher Nelly, alam niya to. Yung word na I-N, it's a preposition of location or a preposition of place. Pag sinabi nating in, retelling yung inyong location. Halimbawa, nung ikaw ay kay Adam, in Adam, it tells you where you are and what you are. I was in Adam. Yun ang aking location. Yun ang aking preposition of place. And it tells you also what you are. A sinner. But when you accepted Christ as your Lord and personal Savior, tinransfer ka ni God mula kay Adan, in Adam, nalipat ka na in Christ. So ngayon, nung ikaw ay kay Christ na, in Christ, kaya mababasa niyo sa New Testament, laging, you are now in Christ Jesus. In the Beloved. Amen? So it tells you what you are today, where you are in Christ, what you are. The righteousness of God in Christ Jesus. Santo ka na. Hindi mo na kailangan hintayin ang Vatican na ideklara kang santo. Relihiyon po nagsasabi nun. Tayo po, once na tinanggap mo si Kristo Jesus, nakatingin ng Diyos sa iyong spirito, hindi sa iyong kaluluwa, hindi sa iyong katawan. Nagkakasala po ang ating kaluluwa, ang ating katawan, gayon din. Pero yung ating pong espiritu, kaya po nananahan ang banal na espiritu ng Diyos kasi ito po ay pinaging malinis na, pinaging banal. Kaya po ang turing sa atin ng Diyos ay santo. So, bilang mananampalataya, ano na po tayo? Makasalanan o matuwid? Matuwid na. Nung tayo ay kay Adan, makasalanan ka pa, sinner ka. Unrighteous, unholy, dirty. But today, never call yourself na madumi. Because pag sinabi mo, madumi ka pa rin sa harapan ng Diyos, you are negating the finished work of Christ on the cross. So bilang matuwid sa harapan ng Diyos, dapat ito ang consciousness natin. Matuwid na ako. Kaya sabi ng Ephesians chapter 4, verses 22 till 24. First things first, dapat kilalanin mo yung truest identity mo. That you put off, hubarin na daw po natin, concerning your former conduct, yung dati mong pag-uugali, the old man which grows corrupt according to the deceitful lusts. Marami ako nakakausap before. Ako, Laverne, pag mo hayaan, magalit ako. Kasi pag nagagalit ako, pag nagsasalita sila, alam mo yung nagsasalita, nakasarado yung bibig. Nagagalit ako, lumalabas yung tunay na ako. Sabi ka, ano po ba kayo dati? Pag nagagalit ako, leon ako eh. Marami natitisod. Sabi ko sa kanila, pag kayo mananampalataya, hindi na ikaw yan. Dati ka yan. Ako talaga lumalabas yung pagkaano ko eh. Pagiging halimaw ko. Hindi na ikaw yon. Alam niyo ba't lumalabas yon? Kasi yun ang consciousness mo. Kaya sabi ng verse that you put off, hubarin mo na. Hubarin mo na. Pag sinabi hubarin na, pag nagkakamali po kayo, minsan parang nagiging leon ka, alalahanin mo, ay hindi na ako yan eh. Ito pa sinasabi ng susunod na verse. And be renewed in the spirit of your mind. Kagaya po na nangyayari sa ngayon, nagkakaroon po ng renewing of the mind. Now, I'm telling you who you are in Christ. Verse 24. And that you put on. Kanina, put off. Hubarin na daw po yung dating ikaw. And today, as a believer, you have to put on. Suot mo na. On the new man which was created according to God. So, nilikha na tayo, according to God, in what? Through righteousness and holiness. So, bilang mananampalataya, you have to be conscious na hindi ka na yung dating leon o halimaw. Hindi ka na halimaw. Ikaw ay matuwid at pinaging banal sa harapan ng Diyos. Halimbawa, napapamura po kayo. Anak, di ba napapaganon tayo? Anak ng Diyos. Ako. Napapaalalahan mo yung sarili mo. Or minsan naman, dumudulas yung dila mo, napapamura ka. Ngayon, di ba napag-aralan natin before?
Pag nagkakasala po kayo, the Holy Spirit will never convict you of your sin. Ipapaalala ng Holy Spirit sa inyo yung inyong katayuan kay Kristo Jesus. That you are the righteousness of God in Christ Jesus. Pag nagkakamali tayo, anong magandang kiniklaim natin? Oo nga no. Sandali, napamura ako, pero hindi na ako yun eh. O minsan naman, napapasinungaling tayo. Kasi ang tawag po dito, bakit ganun? Pastor, parang bumabalik pa rin yung dati ko. Kung kayo po ay dating sinungaling, halimbawa, 60 anyos na kayo, mga 55 kayo naging Christian. So isipin mo, no? 55 taong kang sinungaling. So, may mga kislot yun eh. Ang tawag ng kislot. Yung mga nakasanayan mo, bumabalik minsan. Pero ngayon, pag ikaw yung napapasinungaling, iisipin mo, sandali lang, hindi na ako yun. That you put on. Isuot mo na. Sandali lang. Dati ako sinungaling, pero hindi na ako sinungaling ngayon. Bakit? Kasi bago na ako nilalang. Remember 2 Corinthians 5:17? Therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Yung dating ikaw, kasama na yun sa inilibing. Namatay kasama ni Kristo. Ipinako kasama ni Kristo, I should say. Namatay kasama ni Kristo. At inilibing pa kasama ni Kristo. That's your old self. Yung dating chismosa, sinungaling, lahat ng pangit na ugali. Hindi na mabubuhay, nakalibing na. Minsan may mga kislot na nasagagawa mo yung mga dati mong ginagawa. Uy, napatikim ako napainom ako Dali lang, Christian na ako eh. That you put on the new man which was created in Christ Jesus. Created in God. Banal na ako eh. Are you getting this, mga kapatid? Banal na eh. Kaya ngayon, yung iba yung mga kaibigan, talaga nangyari ito sa mga Christians. Nababawasan kayo ng mga kaibigan. Pero babalitan ng Panginoon yun. Kasi yung mga dati mong kasamang, alam mo na, sumesesyon, pag niyayaya ka yun, ayoko na, Brad eh. Ayoko na. Hindi ka na sumasama doon sa mga grupo na yung bola muna bago droga. Hindi ka sumasama sa mga gano'n. Narinig ko yun sa isang eh. Ewan ko, napanood nyo ba yun? Nadulas yung eh. Sabi niya, mga kabataan, bola muna bago droga. Napaisip siya, parang maling sinabi ko Hindi ka na sumasama sa gano'n. Why? Because you are a new creation that you put on. Ano yung sinusuot mo? You have to be conscious. Hindi na ako yung dating Leon. Isa ka ng tupa ngayon. Amen. So ito yung ibig sabihin nun. Ito yung ibig sabihin nung number 4. Is it possible to grieve the Holy Spirit? Yes, pero ano yung pwede natin gawin para hindi natin bigyan ng pighati ang banal na Espiritu? That you put on the new man which is created in God in true righteousness and holiness. So tingnan mo katabi mo, righteous sila. Pastor, parang kinikilabutan po, nakikita ko Sila makakasama mo sa langit, righteous po kayo. Amen. Matuwid ka sa harapan ng Diyos. Ngayon, ano ang kalikasan natin? Of course, we sometimes fail, we fall, nagkakamali tayo, nagkakasala tayo. But ang kalikasan natin, mga kapatid, naalala niyo po yung Ephesians chapter 2, verse 10? Tayo po yung mga obra maestra ng Diyos. Nilikha ng Diyos para gumawa ng kabutihan. So yung paggawa natin ng kabutihan, hindi yun para maligtas tayo. Yun ay bunga ng ating kaligtasan. Amen? Nakuha niyo po yun? So para hindi na po natin binibigyan ng pighati ang banal na Espiritu, you have to know your truest identity before God. And that through the finished work of Christ on the cross, ito po ang paalala sa atin. Still, Ephesians chapter 4, but this time, verses 25 until 26. Therefore, putting away lying. So, tinatanggal mo na yung pagsisinungaling. Why? Because sinusuot mo na yung bago mong ikaw. Let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Wow! So sa ating mga mananampalataya, talagang hindi na po natin kalikasan ang nagsisinungaling. Pero may mga pagkakataon, minsan, pag dumarating yung mga, yung monthly dues, wala po si ate. Makakatok wala po si sir. Pag dumarating yung mga naniningil, nagkakaroon tayo ng anxiety, di ba? Pero alam niyo ba, maganda raw yung pakiramdam na anxiety. Alam niyo yan? Di ba? Sa panahon daw natin ngayon, maganda na yung pakiramdam na anxiety. Di ba? Pag, binigyan kayo ng mga kaibigan nyo ng pera, mga amo nyo. Ito yung pera, mag-shopping ka. Anong sabi ni ate? Uy, anxiety. So, masaya tayo, di ba? Pwede.
Verse 26. Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. So, yung paalala sa atin. So, iwasan po natin. Magsinungaling. Dapat nagsasabi tayo ng totoo. Yung mga anak ko, by the grace of God, obvious hindi sila sanay magsinungaling, lalo na yung isa magaling Kaya Hindi ko nababanggit kung sino Yung isa talaga hindi kaya. Kasi nagbubutil-butil yung pawis Ang laki. Yung isa kaya. Pero hindi tumatagal, bumibigay din. Kasi naman, daddy. Minsan, kaya nagsisinungaling yung mga anak natin, natatakot sila sa atin. Pero nung nakita, hindi parang ako nagagalit Dapa. Ganun lang. So ito, maganda paalala po sa atin. Amen. So church, are you getting this, mga kapatid? Di ba? Ang sarap pag-aralan ng salita ng Panginoon. Number 5 na tayo. How can we grieve the Holy Spirit? Yun. Mag-usapan natin this time. So nagigrieve po ang banal na spirito kapag tayo po ay nagkakasala. You know why? Because the Holy Spirit can be grieved dahil mahal na mahal ka ng Diyos. Kasi may pagkakataong namimighati rin po siya. Ang puso po ng banal na spirito ay pagmamahal para sa atin. Sabi nga ni Kuya Albert kanina, Panginoon, salamat na mahal, na mahal, na mahal, na mahal mo kami. Hindi ka lang mahal ng Diyos, mahal na mahal ka. At kaya po siya namimighati whenever we fail, we sin. So, nagigrieve po ang banal na spirito kapag tayo po ay nagkakasala. Yes. Namimigati po ang banal na spirito kapag tayo po ay nagkakasala. Now, kailangan po natin maintindihan po ito. Gusto ko lang basahin po ito para malinaw sa ating lahat. The Holy Spirit is not grieved, meaning extremely sad or unhappy because we disappoint Him. Hindi po. Kasi alam na ng banal na spirito, alam na po ng Diyos kung ano yung ating mga gagawin at mga ginawa. Wala na tayong maililihim sa banal na spirito. Amen? Diyos siya So ulitin ko po, hindi po nagigrieve ang banal na spirito dahil we disappoint Him. Tayo, di ba, nagigrieve tayo, namimigati tayo, nalulungkot tayo sa ating mga anak. Anak, na-disappoint ako sa'yo. Ito yung pinapagawa ko, hindi mo ginawa. Bilang tao, nadi-disappoint tayo sa mga anak natin. But the Holy Spirit cannot be grieved because of what we do. Hindi po, kilala tayo ng banal na spirito Kilala tayo ng Diyos Nakita na niya yung ating mga ginawa in the past, yung mga ginagawa natin sa kasalukuyan at mga gagawin pa natin in the future. So, hindi po siya nadi-disappoint sa atin. Nor is He grieved because we broke His rules. Hindi. Alam niyo may in love kayo sa katotohanan. Bakit nag-grieve ang banal na spirito? The reason why God is grieved when we sin is because He knows that sin can hurt the ones He loved. Alam niya, kapag tayo po nagkakasala, nasasaktan yung mga minamahal niya, the object of His love, tayo. Grabe ang puso ng Panginoon. Nakuha niyo po iyon? Halimbawa po, bilang ama, di ba, lalo na yung mga anak ko bata pa, Noong araw, masaya tayo pag yung mga anak natin sanggol, kinikiliti natin, ang saya-saya natin pag tawa ng tawa yung mga anak natin. Sabi ko nga, meron lumapit sa akin na isang edad ko rin. Sabi niya, yung anak ko napakalikot. Sabi ko, ilang taon na anak mo? Kasi edad ng anak mo, mga ilang months pa lang. Sabi ko, dapat happy ka, malikot yung anak mo. Anong gusto mo? 6 months pa lang, nagbabasa na ng dyaryo. Nakakatakot naman yun, di ba? Mas maganda yung malikot. Ibig sabihin, healthy siya. Ngayon, yung mga anak ko, sa edad po nilang yan, halimbawa, nakikita ko silang malungkot. Alam mo, ba't ako nag-grieve? Ba't ako nagdadalamhati? Kasi, nalulungkot sila Bilang ama, gusto ko sa mga anak ko masaya. Di ba? Kuya Makoy, halimbawa, si Ashley. Di ba? Gustong-gusto natin nakikita siya. Yung nawawala yung mata niya. Ibig sabihin, pag nawawala yung mata niya, sobrang tuwan-tuwa yung ating mga anak. Pero pag nakikita natin, dilat na dilat si Ashley, may problema. Di ba? So, hindi tayo natutuwa. So, ganoon din po ang Panginoong Diyos. Ang banal na spirito, He is grieved
whenever His children commit sin, believing that sin can hurt the objects of His love. Tayo. Kapag tayo po ay nakakagawa ng kasalanan, kaya nga po sabi ng Panginoon sa atin, iwasan natin magkasala. Kaya po ayaw ng Diyos na tayo po nagagalit. Kasi pag nagagalit tayo, di ba ang nagagalit sumisigaw? Pansinin mo yung katabi mo na, pag kinagagalitan mo, sinisigawan mo pa eh. Alam mo kung bakit? Sabi nga nang nabasa kong article, magkalayo na yung puso ninyo, hindi na kayo nagkakarinigan eh. Pero yung alam mong magkabati kayo at nagmamahalan kayo, di ba sa mag-asawa, kahit nga yung pabulong lang eh. Alam ko, makaka-relate dito si Kuya Natnat. Pagkausap niya yung kanyang love of his life. Minsan nga, kahit mga ganyan lang, bigkas mo, nagkakaintindihan na kayo. Kasi magkalapit ang puso ninyo eh. Pero pag kayo pa yung nagagalit, nang bubulyaw ka na, nagigrieve ang Holy Spirit. Alam niyo kung bakit? Ayaw niya nasasaktan yung mga anak niyang minamahal. Kasi pag nasasaktan ng kanyang mga anak na minamahal, hindi na po tayo productive, di ba? Mapapaaway ka pa. Naalala ko nung araw, nung bago-bago kami mag-asawa, ay sobra akong affected talaga nung pagpapasok ko ng office. Kasi, syempre, bago kayo mag-asawa, ang misis ko kasi, tampuhin. Hindi ko alam na may ginawa ako. Ano na naman ang ginawa ko? Tahimik yan. Yung bago ko aalis, kiss na. Hindi na. Ganun. Ayaw kumis. Dala-dala ko yun maghapon sa office. Ayaw talaga eh. Kahit yung mga yung flying kiss, hindi tinatanggap eh. Ngayon, pag dating mo ng office, affected lahat. Pati yung pagdating mo, sabi ng mga kaibigan mo, "Hi, Brad." Che. Apektado ka. Ngayon, ito yung ayaw ng Panginoon na mangyari sa atin kasi pag tayo nagkakaroon po ng, di ba, marahil nasaktan ko yung may bahay ko, nagkasala ako sa kanya, tapos pwede rin namang dinideny ko lang, pero sinaktan ko talaga siya at nasaktan ko siya. Ngayon, merong chain reaction eh. Now, domino effect yun, ibabaong ka ng kasalanan mo sa mas matindi pang pighati. Ngayon, kaya po namimighati ang ating Panginoon, ang banal na Espiritu, is because ayaw niya nalulungkot tayo. Wow, napakabuti ng Panginoon. Alam niyo, totoo pong nagsabi ng gusto niya, happy ka, ang banal na Espiritu. Narinig lang po ni Senador Enrile yun sa Garden of Eden. Kasi sabi nila, nandun daw si Senator, di ba? Kaya kinuha niya yung tagline na yun, gusto ko happy ka. Pero galing po talaga sa banal na Espiritu yun. Pwede, di ba? So yun po ang purpose kung bakit ayaw po ng Diyos na nagkakasala ka. Kasi pag nagkasala ka, from one sin to another, mag-create na po ng effect yun. Now, let me give you these verses muna po. Ephesians 4:30-32. "And do not grieve the Holy Spirit of God, by whom you were sealed for the day of redemption. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you." Wow. Alam niyo, minsan po hindi natin maalis, no? Nakakasakit tayo o nasasaktan tayo. Iniisip ko na lang minsan, Lord, nasaktan ako ng taong ito. Iniisip ko na lang. Pero sabi nung sa talata forgive one another just as God in Christ forgave you. Lord, pinatawad mo ako eh. Patawarin ko na rin ito. Now, by doing so, hindi nagbibigay ito ng pighati sa banal na Espiritu. Ang galing ng Panginoon. Now, gusto ko po muna kindalin dito in Ephesians chapter 4, verses 25, 28, and onwards. Ito po yung tinatawag ng mga listahan ng relational sin. So ito pala yung iniiwasan ng Panginoon na maranasan natin para hindi ka mamighati nang sa gayon, hindi po mamighati ang ating banal na Espiritu. So, Ephesians 4:25 muna tayo. "Therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor, for we are members of one another. Let him who stole," sabi ng Ephesians 4:28, "steal no longer, but rather let him labor, working with his hands what is good, that he may have something to give him who has need." Now, dito na tayo. Ganda nitong Ephesians 4:31 sa Tagalog. "Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob." Sino pa dito may mga sama ng loob? Uy, wala. Praise God. Walang sama ng loob,
puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Wala po tayong karapatan na manlait. Because we were created in the image of God. Hindi natin sinasabi, pangit niyan. Ako, pogi. Hindi natin sinasabi yun. Wow, naman. Di ikaw na, sabi nga ni Kuya Boy, di ba? Relational sins according to Ephesians 4:25, 28, and 31. Ito po yun, lying. Lying, masarap yan, ulam eh. Lying ba yun, tita? Kinorek talaga ako ni tita. Stealing. Bagaman, ang apelido ko, mga kapatid, dukot. Hindi ko na po ginagawa. Ayun ha. Hindi yan. Bitterness, kapaitan. Naku, hindi pala masarap ang kapaitan. Papaitan, masarap. Wrath. Sobrang galit, wrath. Anger. Clamor or noisy shouting. Evil speaking or backbiting. Naku. Yung bang tipong nakatalikod siya, ang dami nating sinasabi. That's wrong. Relational sin po iyan. Amen, church? Nakukuha niyo po, mga kapatid? Ang ganda ng paalala sa atin ng Panginoon, no? So kapag ganito pong ginagawa natin, now, bilang mananampalataya, no, dapat po talaga hindi nalikas sa atin ito. Lying, stealing, bitterness, wrath, angry clamor, or noisy shouting, evil speaking, or backbiting. Hindi na ito natural sa atin. Hindi na itong kalikasan natin. Although sometimes we fail, we fall, dahil we still live in this fallen world. Pero once again, ano paalala sa atin ng Ephesians 4 kanina? That you put off yung old self mo and that you put on the new man which was created in God in true righteousness and holiness. So kapag nangyayari po ito, sabihin natin, pinapaalala natin. Bakit pinapaalis sa atin itong mga bagay na ito? Para hindi na po tayo masuong pa sa mga problema at gusot ng buhay. Di ba pag nagsinungaling kayo, pag nahuli kayo nagsinungaling, mahirap magtagni-tagni ng kwento. Anong sinasabi ng mga tinatanong na sinungaling? Hindi ko na po maalala. Di ba? Nakaka-relate kayo sa akin? May paggalang pa, Your Honor. Oh. Di ba? Kasi sa totoo lang, mahirap ng alalahanan yun. Nagtatagni-tagni ka na, gumagawa ka na ng kwento eh. Dapat nakasulat yun. Pero pag ang kausap mo, sinasabi na sa'yo, hindi ko na po maalala. Naku po, delikado na yun. Nagsisinungaling na yun. Sabi nga po ni ang kaibigan mo bro, si Hitler. Pag daw ang pagsisinungaling ay isang bagay na kasinungalingan lagi mo sinasabi, di ba bro? Nagiging katotohanan na daw po yun. Now, ayaw ng Panginoon to. Now, bilang mananampalataya, hindi na po na kalikasan sa atin yung pagsisinungaling o pagtatagni-tagni ng kwento. Maganda po yung mga storyteller, pero pag yung gumagawa ka na ng kwento, hindi po tama yun. So, kung kayo po yung nasa ganyang pang business, pinapaalala ko lang po, hindi na ikaw yan. Hindi ka na sinungaling. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka na sinungaling. Hindi sila naglingunan. Di ba? Hindi na. Now, you have to put on the new self which is created in God in true righteousness and holiness. Now, bakit po? Kasi para hindi tayo masuong sa gusot ng buhay. Kasi pag nagdikit-dikit po yung mga kasalanan na yan, list of relational sins, pansinin niyo po, lumiliit ang mundo natin. Pag nakita kayo sa SM na ganyan, hindi na kayo nagkausap. Mahirap yun. Di ba? Lumiliit na. Dati, ang daming nagla-like sa Facebook sa'yo. Ngayon, hindi na masyado. Kasi dami mo ng kaaway. Ngayon, pag nag-post ka, konti na lang ang nagla-like, nasasaktan ka, namimighati ka. Ayaw din ng Panginoon yun, namimighati ka. Ang suggestion ko, huwag ka na mag-post. Para wala na lang silang i-like. Amen? Now, truth to think about, when we sin, we give place to the devil and open a door of trouble. Yun po iniiwasan ng Panginoon. This doesn't make our Heavenly Father happy and it won't make us, His children, happy either. So ayaw ng Panginoon na malungkot ka dahil mahal ka niya. Yun ang bottom line. Pag malungkot ka, nalulungkot ang Diyos, nagdadalamhati siya. Because He wants you to be happy. Gusto niya, nagtatawanan tayo. Kaya nga po itong church, di ba, masarap po ang church dito, yung lugar na nagtatawanan. Kaya po dito sa atin sa Solution Grace Church, okay po magtawanan tayo, hindi pwede dito sa church yung Amen.
Ang lugar po ng church, masaya. Amen. Nasa labas na akin ng church, malungkot kayo pagpasok mo sa simbahan. Shh, bawal magtawanan dito, bawal mag-amen, bawal mag-hallelujah. Hindi po. Pwede tayong ang Diyos natin, it's a happy God. Masayahin ang Diyos natin, tapos yung mga anak niya, malungkutin. It doesn't make sense. So ayaw po ng Panginoon na tayo pinasusuong sa mga gusot ng buhay. Ephesians 4:25 until 27. Once again, therefore, putting away lying, let each one of you speak truth with his neighbor. For we are members of one another. Be angry and do not sin. So pwede naman magalit, pero wag na lang magkasala. Do not let the sun go down on your wrath. Pag meron ng sama ng loob, wag nyo nang patagalin. Kami ng misis ko, may kwento ko to kahapon kay Kuya Albert eh. Minsan pag Sunday pa, no, yun pa yung nakakatawa eh. Yung bang paalis na kayo ng church, doon pa kayo may konting babagan, pero may usapan na kasi kami ni misis eh. Pag sakay natin ng tricycle o kaya sa sasakyan, ang nakakatuwa naman kay misis. Although pangkaraniwan, kasalanan ko. Okay, makasalanan ko na. Ngayon, siyempre, nabigyan ko na sama na loob si misis, ano? Ang nakakatuwa lang, ako I praise God for His grace. Pag kinausap ko na si misis, hindi na siya kagaya dati na. Di ba dati, pag galit yan eh. Yung, alam mo yung, kami silent war. Ma, may tatanong ako kunwari, pag hindi sumagot yan, 3 days yun. At saka yung ulam namin medyo matabang. Naapektuhan. Pero ngayon, pag katatapos lang, nagtampo. Pag sakay namin ng tricycle or ng sasakyan, pag tinanong ko na siya, Ma, may ano ka ba? Nadala mo ba yung ganun? Sasagot na siya. Wala na. Tapos na. Tapos dito lang sabi ko, pasensya ka na. Pasensya ka na, nabulyawan mo kanina. Okay. Hindi, baliktad yun. Ako ang may kasalanan. Kasalanan ko na. Nor give place to the devil. Huwag natin hayaan na ang kalaban pagyamanin pa yung galit natin. Now, truth to think about, relational sins according to Ephesians 4:30, such as bitterness, wrath, anger, clamor, and backbiting, or it grieves or it can cause the Holy Spirit to be extremely sad or unhappy because these sins hurt God's children. Kaya po tayo, as much as possible talaga, itong mga bagay na to, ayaw pong... Kasi hindi na nga natin kalikasan eh. Huwag na kayo nagsisinungaling. Yun nga, minsan, pastor kasi pag dumarating yung monthly dues, napapaano ko eh. Wala po si ate, napapasinungaling ako eh. Sabihin niyo na lang, wala pong pambayad. Ganoon na lang. And then, Ephesians 4:30 until 31, let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Amen and amen. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, just as God in Christ forgave you. Amen. So, mga kapatid, Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out of your mouth para makaiwas po tayo sa gusot ng buhay. Ngayon, social media na eh. Hindi lang basta yung lumalabas sa bibig natin, pati po yung mga sinusulat natin sa social media. Kaya sabi nga ng GMA, think before you click. Kaya pala, no? Kaya po pakiusap ko, and I praise God for the praise and worship na ako, hindi ko nababanggitin. Nung araw, sabi ko, mga kapatid, kayo ay kilala na rin in a way kasi you are identified with Christ. Pwede ba yung ating social media, wag tayo naglalagay ng mga, alam mo yung rant, yung mga kabastusan, kasi hindi nyo nakalikasan yun eh. I praise God. Even yung mga political rants, iniwasan natin yun. Kung magpo-post kayo sa Facebook, yung mga masasarap na lang na pagkain, mga pinuntahan ninyo, at saka mga verses, amen. Yun lang. Kasi, ano tayo, ambassadors tayo ni Kristo eh. Di ba? Salamin yun ng ating pagkilala at pananampalataya. So, sabi dito, let's go back to Ephesians 4:29. Mga kapatid, pakilagay nga po natin sa screen, let no corrupt word proceed out of your mouth, but what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Now, tingnan niyo yung last part, that it may impart grace to the hearers. Naalala niyo last Sunday, pinag-usapan natin, si John the Baptist, nagpadala ng emisaryo. Naalala niyo, balikan ko lang ha. Si Jesus, napakabuti po niya, whenever He corrects someone, ginagawa niya yon privately. Maganda rin po sa ating mga anak. Pag kinokorek natin yung mga anak natin, huwag natin sa harapan ng mga barkada niya, ng mga kaklase niya, mapapahiya po yan. But whenever we
whenever Jesus praised a person, He does it nung panahon niya in public. Si John the Baptist, nung may dalawa siyang emisaryo, nagdududa kay Jesus, si pinsan niya, si John the Baptist. Anong sinabi ni Jesus? Sabihin mo kay Juan, ang mga bulag ay nakakita, ang mga pilay nakakalakad, ang mga bingi nakakarinig. Narinig niyo yan? Hindi narinig, oh. Ang mga bingi nakakarinig. So ngayon, kinurek ng Panginoong Hesukristo yung mga emisaryo, yung mga disipulo ni John, in private. Para hindi sila mapahiya. Although masakit para sa Panginoon yon. And then pag-alis ng dalawang emisaryong ito, alam nyo, pinapurihan niya si Juan sa harap na maraming tao. So ganun din po tayo. May mga tao nakasasakit sa atin. Minsan ang propensity natin mga tao, sinusulsulan natin na isa, oo nga, yan ganyan eh. Oo nga, sinaktan ka rin yan. Ako din eh. Ako napaka talaga yung taong yan. Ang tawag doon, consultant. Nagsusulsul. Ngayon, tingnan niyo po, let's go back to the verse. Pakita natin mga kapatid. Ephesians 4:29. Let no corrupt word proceed out of your mouth. But what is good for necessary edification. Pag meron pong nananakit sa atin, kung wala rin kayong mabuting sasabihin sa taong yon, to edify that person, bite your tongue. Huwag na lang tayo magsalita. Bite your tongue. Okay yan, labi natin. And then, that it may impart grace to the hearers. Nakita niyo po yung word na grace dito? Ano yung grace? Undeserved favor. Yung taong masama na yan, huwag mo nang magsalita na masama. Hindi mo naman bubulahin, Magsalita ka ng mga bagay na hindi siya deserving. That it may impart grace sa mga nakakakinig. Galing, Na para hindi na rin po tayo mamighati. Kasi baka may kakampi yung kaaway mo, narinig yun, uy, sinabi ni Laverne, narinig ko, ganyan ka eh. Magkikreate na naman ng gulo. Mamimighati na naman ang banal na spirito. Mamimighati ka kasi. Na pag namighati tayo, mamimighati ang banal na spirito. Ayaw niyang lulungkot ka. Anong gusto ng banal na spirito? Sabay-sabay po tayo. Gusto niya, happy ka. Kaya hindi po talaga galing kay Senator Enrile yun. Galing po yun sa banal na spirito. Amen. Now, and do not grieve the Holy Spirit. Lupeo, sad, sorrowful. Amen. So, let's go back to our question as we end. What does it mean to grieve not the Holy Spirit? So, ano yung pamamaraan? Ano yung ating solution for us not to grieve the Holy Spirit? Natuto kayo, mga kapatid? Amen. Di ba? Napakabuti ng Panginoon. So, ibig sabihin, as we end, kaya pala, sabi ng Biblia, and grieve not the Holy Spirit. Paano? Pag tayo po'y namimighati din, pag nasasaktan tayo, nasasaktan din pong banal na spirito. Hindi dahil nadidisappoint siya sa inyo. Kilala po tayo ng banal na spirito. Nag-grieve siya because nalulungkot ka. At dahil mahal na mahal ka ng Diyos, gusto niya, lagi ka lang masaya. Lagi ka nakasmile. Pero pag nag-grieve po kayo, pansinin ninyo, hindi na tayo nag-i-smile. Piso-piso lang. Smile ka naman. Nanginginig pa yung dito, Pasmado yung pisngi. Pangit yung gano'n. Ang tipid ngumiti. Mga kapatid, smile naman, Pero nag-smile na siya kanina, gano'n lang siya sa akin. Ngayon, nakasmile na. Alam niyo, kasi mahal po kayo ng Panginoon. Bilang ating Ama sa Langit, ako, yung mga anak ko, ayoko nakikita sila nakasimangot. Alam niyo kung bakit? Alam ko, gutom na naman itong mga to pag nakasimangot Gusto ko ma-happy sila. Ganon din po ating Ama sa Langit, ang banal na Espiritu. Gusto niya, nakasmile tayo. Amen. So, what does it mean not to grieve the Holy Spirit? To grieve not the Holy Spirit. Ito po yung ating solution. Ephesians 4:29, let no corrupt word proceed out of your mouth. But what is good for necessary edification, that it may impart grace to the hearers. Pag nakakarinig po yung even po yung mga nangaaway sa inyo ng mga mabubuting salita, hindi po magkikreate ng gulo yun. So, hindi natin mag-grieve ang Holy Spirit. Amen. At hindi rin kayo mag-grieve. Hindi kayo masusuong sa gulo. Now, dito tayo. Verse 31 naman. 3 verses po ito. And let's end. Let all bitterness, wrath, anger, clamor, and evil speaking be put away from you with all malice. Kung ano man po yung mga kapaitan ninyo sa buhay, tanggalin na yan. Walang madudulot ng maganda yan. And verse 32. And be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another. Bakit tayo nagpapatawaran sa bawat isa? Just as God in Christ Jesus forgave you. So bakit po tayo nagpapatawaran? Pinatawad na tayo ng Panginoon. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.
Di ba? Nagkaroon tayo ng metanoia. Akala natin nung araw, nagdadalamhati ang Diyos dahil nagagalit siya sa atin. Hindi po. Nagdadalamhati ang Diyos kapag nagdadalamhati ka rin. Kasi ayaw niyang nagdadalamhati kayo. Why? Because He wants you to be happy. He wants you to have His joy. Kaya po yung song natin kanina, we've got this joy because we have Jesus in us. At kapag nakita po ng mga tao, especially mga unbelievers, oy, may problema ka, di ba? Ba't nakasmile ka? Pero syempre, ilalagay din natin yung pag-smile natin sa tama, di ba? Hindi yung nasa jeep ka, smile ka ng smile. Mapagkamalan tayong delikado doon. Yun, may tamang lugar, di ba? O, masaya ka, hindi kayo mag-isa, tawa ka ng tao. Hindi ganun. Baka mapagkamalan naman tayong ano nun. Yung may lugar. Amen. Makikita nila, bakit masaya po kayo? May kagalakan ako, hindi lang ako masaya. Kasi masarap ang buhay at gusto ng aking Ama sa langit, masaya ako. Masaya po ba kayo? Amen. So, before we end, gusto ko muna kausapin lahat ng mga nanonood. And kung meron man pong wala pang relasyon dito sa Panginoon, mahal po kayo ng Diyos. At yung pagmamahal na ito, He wants you to experience His love sa ating everyday life. So maging kalikasan natin yung lagi tayong nakasmile. Mahirap kasi, Pastor, may pait ako. Kaya nga po, hindi po mawawala yan pag wala kayong relasyon sa Panginoon. First things first. Sumang-ayon po kayo sa paanyaya ng Diyos. Tanggapin mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. And pray this prayer with me. Sabihin niyo po ito, O Diyos, kinikilala ko aking sarili, walang kakayahan para mabuhay at mailigtas ang aking kaluluwa. Kaya naman, tinatanggap kita, Jesus, bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Dahil sa iyong kamatayan sa krus ng Kalbaryo, winakasan mo na ang kasalanan ko. At makalipas na 3 araw, ikaw ay nabuhay na maguli bilang patunay na ako'y pinaging matuwid na sa harapan ng Diyos. Ama, salamat po sa iyong kaloob na kaligtasan at inaangkin ko po ang pagbabago sa aking buhay dahil ang banal na Espiritu ay nasa akin ng Espiritu. Salamat po dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay at mananatili akong ligtas magpakailanman. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung kayo po ay isa sa mga nanalangin ng panalangin ito na nagmumula sa inyong puso, manampalataya po kayo, ligtas na kayo, at napakasarap po mamuhay kasama ng Panginoon. Amen. Church, tayo po tayo. And as we move on, pwede po ba tayong umawit sa Panginoon ng kanyang kabutihan? Pangunahan tayo ng ating praise and worship team. Pwede po natin itaas sa ating mga kamay. Come on, church. Open your mouth. Sa lahat ng oras. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan. Nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Alam niyo po mga kapatid, mga anak ng Diyos, ang totoo talaga, nagliwanag na ang Diyos sa buhay ninyo. Alam niyo kung bakit po nagliwanag na ang Diyos sa buhay niyo? Dahil sa mga tinapos na gawa ni Kristo Jesus. At patuloy po natin i-enjoy ang kaliwanagan na ito, patuloy po tayo mag-aral ng salita ng Panginoon. Nang sa gayon, the more po natin nauunawaan ang pag-ibig at pagmamahal sa atin ng Diyos, nananagana sa atin ng biyaya at kapayapaan. At kapag nananagana sa atin ang kanyang biyaya at kapayapaan, kahit meron po mga problema dumarating sa ating mga buhay, nananagumpay tayo. Nananatili po yung ating ngiti sa ating mga labi. Amen? Amen. So mga kapatid, I would like to invite you today. Ano man pong mga bagay na nagiging dahilan para kayo po ay malungkot, na napag-alaman po natin na ayaw po ng Diyos na nalulungkot ka. The bottom line is because He loves you so much. Alam niyo, every time po iniisip ko yun, lalo akong namamangha at lalo akong nai-in love sa isang Diyos. So talaga namang
hindi maarok na aking kaunawaan ng kanyang kabutihan at ang kanyang kaluwalhatian, isipin niyo po gaano tayo kamahal ng Diyos. Kaya pala niya ayaw tayo po ay nararanasan yung masiding kalungkutan at nalulungkot din po siya or nararanasan po niya yung masiding kalungkutan dahil bottom line, because He loves you so much. Mga kapatid, I would like to invite you to pray. Ano man po yung mga pangangailangan niyo sa buhay, have this mentality. Magkaroon tayong righteous foundation. Whenever you come to God, paniwalaan niyo, di ba, gaya na sinabi ko kanina, John 16:24, sabi ng Panginoong Jesus, until now, you haven't asked anything in my name. Sabi niya, ask and you will receive, that your joy may be full. Maari pong, kaya po siguro kayo laging namimighati, mga nanonood sa atin online, hindi ka na pakagalahan. It's because natatakot ka sa Diyos, akala mo galit siya sa'yo. Hindi po. Lumapit ka sa Diyos, ano man pangangailangan ninyo? Sabi ng Bible yon. Humingi tayo sa Panginoon. So I would like to encourage you today, open your mouth, buksan po ninyo yung mga bibig. Meron ba mga bagay na nagbibigay ng lungkot sa inyo? Sabihin natin sa Diyos. Can we pray today? Can we pray now? Sabihin natin, Panginoon, naririnig niyo po ang tinig ng iyong mga anak. Mga kapatid, sabihin niyo sa Diyos, ano yung bagay na kahilingan ninyo? Kapag binigay niyo ito sa Diyos, gagaan ang pakiramdam niyo. Panginoon, naririnig niyo po ang tinig ng iyong mga anak. Kung bakit po hindi ganap ang kanilang kagalahan. Kung bakit every now and then, nararanasan po namin yung kalungkutan. It's because, Lord, hindi namin hinahayaan na pasalin mo aming mga burdens, but still, kami po ang nagpapasan. And so today, Lord, in the name of Jesus, we are in agreement with you. Sabi mo, Panginoon, cast all the cares upon Jesus, your Son, because He cares for us. Dahil kayo po ang inyo pong bugtong na anak ay meron pong pagmamahal na laan para sa amin. Kayo po ay nagmamalasakit sa amin. Panginoon, naririnig mo ang tinig na yung mga anak. Mga kapatid, huwag kayong mahiya sa Diyos. Sabihin niyo ang inyong kabigatan. Problema man sa puso yan, problema mang pinansyal, problema man sa anong aspeto sa inyong pamilya, sa inyong trabaho, sa inyong eskwela, anything. Sabihin mo sa Diyos, tatay mo siya, anak ka niya. And have this mentality na kaya ka lumalapit sa Diyos believing na mahal ka ng Diyos. If you ask anything in the name of Jesus, sabi niya, I will give it to you and you will receive it, that your joy may be full. Mga kapatid, hindi lang basta galak, ganap na kagalakan. So, Ama, salamat po. I believe, Lord. Pinakinggan mo na ang mga sinabi ng labi na aming mga kapatiran. And even, Lord, ng aming mga kapatid online, kasama naming nananambahan sa inyo. Thank you, Lord. Thank you, Abba, for being a good Abba to us. Salamat, Panginoon, dahil ang gusto mo, hindi kami magpapasa ng bigat sa aming balikat because ito po ibibigay namin sa iyo dahil nagmamalasakit kayo sa amin. Salamat po. Ngayon pa lang, pinagpapasalamat na po namin. At inaangkin namin, O Diyos, ang kagalakan na inilaan mo na sa amin dahil nagliliwanag na po kayo sa aming mga buhay. At ang liwanag pong ito, O Diyos, ay makita rin po ng mga taong nasa dilim ng sa gayon. Sila rin po ay mapatanong anong meron kami. At ito po ibabahagi namin sa kanila. Nang sa gayon, mas marami pang taong makakilala sa iyong bugtong na anak at sa iyong kabutihan. Nang sa gayon, maranasan din po nila ang nananaganang biyaya at kapayapaan. Ito po aming pasasalamat at pagpupuri at pagsamba sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng masayang Amen at Amen. Thank you for joining us. See you next Sunday. Very blessed. Amen! Thank you, Lord, sa panibagong revelation na nakuha namin today. Naku, napakarami kong natutunan. Ikaw ba? Let us know in the chat box kung ano yung mga favorite takeaways mo, ano yung mga nagrema sa'yo from our message for today. Now, let us continue to honor and worship our Lord Jesus Christ by giving our tithes and love offering. But before that, let me remind you guys na ang inyong tithes ay para sa inyong home church. Pero kung kayo ay bago and you considered Solution Grace Church as your home church, here are the ways on how you can give your tithes and love offering. You can see it here on the screen on how you can give. Pwede nyo kunin ang aming account number or kung nasa labas kayo ng Pilipinas, pwede nyo i-scan ang QR code ng aming bank account.
Thank you for being a faithful tither and a generous giver. As we give our tithes and offering to the Lord, let me pray for you. Heavenly Father, we thank you that we can give to you. In this form of giving our tithes and offering, we honor and we worship you. We believe that this is not about us, but you alone. And I declare blessings and favors on us today and in the coming days and weeks. In Jesus' mighty name, amen. Thank you for joining us today on our Sunday online worship celebration. My name is Emma, and we hope to see you next week. Keep this in mind. You are greatly blessed, highly favored, and deeply loved by God.